Ako si David Sharp at gusto ko lang matulog. Mayo 15, 2006, 27,900, Talampakan, Bundok Everest. Isang umaakyat ay nakaupo sa maliit na kuwebang apog. Yakap ang tuhod at may yelong kristal sa pilik mata. Itim na ang ilong niya, nagyeyelo ang labi. Nanginginig siya pero hindi makatayo o makalakad, kaya nakaupo lang habang humihinto ang kanyang katawan. 3-6 na oras ang nakalipas. Umaakyat siya sa pangarap. Ngayon, di na siya makatayo. Ano ang nangyari at anong desisyon ang ginawa niya? Tama nga siguro noon. Pero bakit nauwi sa ganito? At bakit iniwan ng mga umaakyat ang bangkay na may berdeng bota habang papunta sila sa tuktok? Na naging palatandaan sa rutang ito ng halos 20 taon sa mahigit 200 nagyelong bangkay sa Everest na nilalampasan ng umaakyat at sa dahilan kung bakit hindi na sila makakauwi. Tungkol ito sa mga bagay na kailangang tanggapin bago ka umakyat sa Mount Everest. Maligayang pagdating sa extreme. Noong nag-trek ako papuntang Everest Base Camp noong 2024, madalas akong tanungin kung aakyat ba ako sa tuktok. Ang sagot ko ay siguradong hindi. Hindi dahil sa mga glacier o sa posibleng pagkasira ng lubid o kahit pa sa death zone. Pero dahil hindi ko kayang maisip na kailangan kong dumaan sa tabi ng mga bangkay, at hindi ako nagbibiro kapag sinabi kong mga bangkay talaga. Nasa 200 bangkay pa rin ang natitira sa bundok Everest. Mga umakyat na hindi na nakababa. Kung aakyatin mo ang bundok na ito, madadaanan mo sila. Hindi lang sila namatay. Nandoon pa rin ang kanilang mga katawan. Para sa iba, nananatili silang eksakto kung saan sila namatay, nagyelo at parang wax figure sa museo. Ang iba ay tinatangay at nalilibing sa yelo at mga bitak. Nawawala ng maraming taon o dekada. Isang araw, gumagalaw ang yelo. May umaakyat na pagkalingon sa kanto, makakakita ng kamay, bota o buong katawan sa niebe na lumitaw matapos 30 taon ng pagkakatago. May isip mo bang aakyat ng Everest ang asawa, kapatid o kaibigan mo, gayong alam mong delikado iyon? Nag-usap at nagpaalam na kayo para makasiguro. Tulad ng karanasan ng maraming pamilya. Nakakuha sila ng tawag mula sa pinuno ng ekspedisyon na nagsabing bumagsak ang mahal nila sa buhay sa kung saan. Hindi na nila nakuha ang katawan pabalik. Walang libing o pagsasara, nananatili sa itaas at nagyeyelo ang mga mahal nila sa delikadong lugar. Ang pagsagip ay mangangailangan ng napakalaking halaga ng pera at maglalagay pa ng mas maraming buhay sa panganib. At ang pinakanakakatakot para sa mga pamilya ay hindi nila malalaman kung ano talaga ang nangyari sa mga huling sandali. Kung nagkaroon ba ng sakit, kung may nagtangkang tumulong, o kung may mga taong dumaan lang dahil ang paghinto ay nangangahulugan ng paglalagay sa panganib ng sarili nilang kaligtasan. May ilang pamilya na hindi kailanman nalaman kung ang kanilang mahal sa buhay ay makikita pa sa ruta o natabunan na ng niyebe o unti-unting nagiging isa sa mga palatandaan na ginagamit ng mga umaakyat bilang gabay. Para sa kanila, totoo ito. May dahilan kung bakit konektado ang kwentong ito sa sponsor natin ngayon. Sa matitinding lugar, hindi nagtitipid ang tao sa proteksyon. Hindi ka pumapasok sa death zone nang walang layer, oxygen at backup dahil isang pagkakamali lang pwedeng mamatay agad. Ang pag-online nang walang PIA VPN ay parang matagal na pagtambay sa death zone. Lantad ka sa panganib at mabilis lumala ang sitwasyon, gaya ng nangyayari sa iyong data. Kapag nagbabrowse ka ng walang proteksyon, tinatago ng VPN ang iyong IP address at pinapadaan ang connection mo sa isang encrypted na tunnel. Ibig sabihin, hindi ka masisilip ng mga hacker na nasa parehong Wi-Fi ng iyong internet provider o kahit ng mga sensor ng gobyerno. Ang private internet access ang pinaka-transparent na VPN sa mundo. May 3 PUM plus downloads at napatunayang no-logs policy na na-verify ng third party. Pinoprotektahan nito ang lahat ng device mo, kaya ligtas ang digital na buhay mo. Binubuksan din nito ang mga palabas at event na naka-block sa rehiyon mo. Sa 71 bansa at 50 estado ng United States, pwede kang mag-stream, mamili at mag-explore online na parang saan ka man naroroon. Available ang PIA sa Windows, Mac Operating System, Android, Linux, i-operating system at iba pa. Isang subscription, protektado agad lahat ng device sabay-sabay. Kaya kunin mo na ang deal na ito. 83% off $2 at 3 sentimo lang kada buwan. At makakakuha ka pa ng 4 na dagdag na buwang libre. Gamitin mo ang link ko na piavpn.com/extreme o iscan ang QR code at subukan ito ng walang panganib dahil may 30 araw na money back guarantee. Huwag umakyat mag-isa sa death zone.
Gamitin din ang proteksyon kapag nag-browse sa internet. Ito ang kailangan mo. Mayo 10, 1976. Isang malakas na bagyo ang tumama sa Mount Everest, na pinakamalakas sa kasaysayan ng Northeast Ridge noon. 3 miyembro ng Indian climbing team ang naipit sa blizzard habang tinatangkang maging unang Indian na umabot sa tuktok sa rutang iyon. Isa sa kanila, isang climber na kalaunan ay pinaniniwalaang si Suwang Paljor ang pangalan, ay naghahanap ng masisilungan sa isang maliit na limestone na kuweba sa taas na 27,870 talampakan. Ang hangin ay napakalakas na humahampas sa kanya. Sa 70 milya kada oras, bumaba ang temperatura sa 60 degrees below zero. Hinila niya ang pulang fleece jacket sa muka, niyakap ang tuhod, gumulong sa protektibong posisyon at hindi na bumangon. Ang kanyang natatanging maliwanag na berdeng koflak na bota para sa pag-akyat ng bundok ay imposibleng hindi mapansin laban sa kulay abong bato at puting niebe. Ang yunggib na iyon ay nasa ruta ng Northeast Ridge, kaya lahat ng aakyat mula Tibet ay kailangang lampasan ang kanyang mga binti papuntang tuktok. Sa 18 taon, naging palatandaan siya ng mga umaakyat. Kapag nakita ang berdeng bota, 1 oras na lang papuntang tuktok. Nagbibigay ng paalala ang mga gabay sa kliyente habang kinukuhanan ng larawan ng mga umaakyat si berdeng bota na sumikat sa komunidad. Isipin mo, isang tao na naging palatandaan na lang sa daan dahil sa kanyang sapatos. Noong 2014-18 taon matapos siyang mamatay. Inilipat ng mga Tsino ang katawan niya sa kuweba at tinakpan ng bato. Noong 2017, hindi na siya makikita sa pangunahing ruta. Halos 2 dekada ang lumipas bago ito nangyari. Kaya laging tinatanong ng lahat, kapag nalaman nila ang tungkol sa mga bangkay sa Everest, bakit hindi na lang ito ibinababa? Noong 1984, 2 lalaki ang sumagot sa tanong na iyon, ngunit hindi naging maganda ang resulta. Tingnan mo, isang Aleman na umaakyat ng bundok na nagngangalang Hannelore Schmatz ang namatay sa Everest 5 taon na ang nakalipas. Noong 1979 at ang kanyang bangkay ay naging isa sa mga pinakanakakatakot na tanawin sa bundok. Nakaupo siya sa Southeast Ridge, 27,500 at 60 talampakan ang taas. Nakasandal sa bag na parang nagpapahinga. Nakadilat ang mga mata niya at nililipad ng hangin ang kanyang buhok. 5 taon na, lahat ng umaakyat ay nakikita ang kanyang mukha. Isang Norwegian na umaakyat ang naglarawan na parang sinusundan siya ng kanyang mga mata habang dumadaan siya. Ngayon, wala ako roon, pero sigurado akong nakakawala ng gana iyon sa mga dumadaan. Noong Oktubre 1984, 82 Nepali na umaakyat ang nagpasya na tama na. Siguro dahil sa respeto o iniisip nilang 5 taon ay matagal para iwanan ang kahit sino, anuman ang dahilan nila. Si Yogendra Bahadur Thapa, 36 anyos na pulis, at si Ang Dorji, 35 anyos na Sherpa guide, parehong bihasang umaakyat, ay naniwalang kaya nilang maiuwi si Hannelore. Umakyat sila papunta sa kanya, narating nila ang kanyang katawan, at pagkatapos ay sinimulan nila ang paggalaw sa kanya, ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Parehong nasabit sa kanilang mga lubid ang 2 lalaki, parehong nahulog, parehong namatay. Ganoon lang kabilis, sa isang iglap, iyan ang malupit na katotohanan sa Everest, kapag lampas ka na sa 26,000 talampakan. Ang katawan ng tao ay talagang hindi ginawa para mabuhay doon. Bumaba ang presyo ng hangin sa halos 1/4 ng itinuturing na normal ng iyong katawan. Ang oxygen sa iyong dugo ay bumababa sa antas na ilalagay ka na sa intensive care kung saan mang ospital. Kapag may namatay sa taas, nagyeyelo agad katawan nila sa ilang oras. Ang katawan na 176 pounds noon ay nagiging higit 300 pounds ng nagyelong masa, na naninigas ang mga braso at binti sa posisyon ng pagkamatay. Ayon sa isang Sherpa na tumulong sa recovery, halos hindi na makakilos ang mga umaakyat kapag lampas 26,000 talampakan. Mahirap para sa 2 tao na magbuhat ng oxygen cylinder na 17 pounds ngayon. Isipin mong ilipat ang 300 pound na gyelong katawan pababa sa matarik na dalisdis. Hindi ka halos makatayo dahil isang maling hakbang, bagsak ka na sa libo-libong talampakan at kamatayan. Si Hannelore ay nanatili sa lugar ng kanyang pagkamatay ng 1 dekada. Patuloy siyang nakaupo sa gilid habang may mga dumadaan, hanggang sa nilipad ng malakas na hangin ng taglamig ang kanyang katawan mula sa Kangshung. Hindi na siya nakauwi, at pati na rin ang 2 lalaking nagtangkang ibalik siya ay hindi na rin nakauwi. Kaya naging malinaw na ang pagtatangkang iuwi ang isang tao
ay kadalasan nagre-resulta sa mas marami pang bangkay. Ang katotohanan iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kasunduan sa Everest ang industriya ng pag-akyat ng bundok. Kapag lumampas ka sa 26,000 talampakan at nagkaproblema, mag-isa ka na. Kailangan mong umasa sa sarili para mabuhay. Alam na rin ito ng lahat. Hindi ito itinatago ng mga kumpanyang nag-oorganisa ng komersyal na ekspedisyon sa kanilang mga kliyente. Ipinapaliwanag nila ito kahit saan sa base camp, sa mga pre-climb briefing bago subukan ang summit. Nakaukit na ito sa batas. Kung susubukan mong sumali sa isang ekspedisyon sa Everest ngayon, kailangan mong pumirma ng mga legal na dokumento na sa madaling salita, nagsasaad na maaaring imposibleng maisalba ka. Isipin mo, nagbabayad ka ng $40,000-$75,000 para sa ekspedisyon sa Everest. Kasama sa binabayaran mo ang pagsasabi na kung may masamang mangyari sa death zone, posibleng hindi ka mailigtas ng guide mo. Kinakailangan sa Nepal ang Dead Body Management Insurance para masakop ang gastos sa pagkuha ng bangkay kung sakaling mamatay ang umaakyat. Ipinapakita ng pagiging mandatory ng requirement na ito ang tunay na kahulugan ng pag-akyat sa Everest, na taliwas sa ibang bahagi ng buhay kung saan laging may tulong. Kung masugatan ka sa ski, may ski patrol. Kung atakihin sa puso, may ambulansya. Kung ma-stranded ka, kung nag-hiking ka, may helicopter na maghahanap. Pero sa 26,000 talampakan sa Everest, hindi ka kayang abutin ng helicopter. Manipis ang hangin kaya hindi makalipad ang mga rotor. Hirap gumalaw ang mga guide, lalo na kung bubuhat pa sila. At kung humingi ka ng tulong, hindi ibig sabihin may darating. Ibig sabihin, may nakakaalam sa base camp na mamamatay ka na. Mas nakakatakot bilang climber pag may nakita kang namamatay, iwasan mo at magpatuloy. Hindi mo na responsibilidad yon, ganyan ang kasunduan. Noong Mayo 15, 2006 sinubok ito sa pinakapubliko at kontrobersyal na paraan. Si David Sharp, 34 mula Yorkshire, England. Nagtrabaho siya bilang mechanical engineer para sa isang defense contractor. At noong 2005 natapos niya ang kanyang training bilang guro. Dapat sana magsisimula siyang magturo ng matematika sa Setyembre 2006. Sa lahat ng kwento, si David ay hindi pala bongga. Hindi siya yung tipo ng tao na naghahanap ng thrill para lang sa katuwaan. Tinawag siya ng mga kaibigan na metikuloso, disiplinado, at sistematiko sa paghaharap sa hamon. Nag-umpisa siyang umakyat ng bundok ilang taon na ang nakalipas at minahal niya ito dahil sa dalisay na hamon, hindi sa karangalan. Noong 2002 naakyat niya ang tuktok ng Cho Oyu, ang ika-6 na pinakamataas na bundok sa mundo na lampas 26,000 talampakan at walang dagdag na oxygen. Isang malaking tagumpay. Karamihan sa mga umaakyat ay nangangailangan ng oxygen sa ganong kataas. Si David hindi. 2 beses na niyang sinubukan akyatin ang Everest noon. Noong 2003 umatras siya sa ibaba ng second step at nawala ang karamihan ng kanyang kaliwang hinlalaki sa paa dahil sa frostbite. Noong 2004 umabot siya ng 27,900 talampakan bago muling napilitang bumaba dahil sa frostbite sa kanyang mga daliri. Maraming tao ang susuko na matapos ang 2 bigong pagtatangka at pinsala, pero hindi si David. Sinabi niya sa kaibigan bago ang 3 subok, kung hindi ko magawa ngayon, hindi na ako babalik. May filosofiya si David sa pag-akyat. Gawin ito sa pinakadalisay na paraan. Walang palamuti, safety net, ikaw lang at bundok. Noong Mayo 15, 1:00 ng madaling araw, nakita siya ng mga unang umaakyat na sumubok abutin ang tuktok. May grupong paakyat noon sa lugar na iyon. Nang makita nilang may nakaupo sa yungib, nilapitan nila at nalaman nilang isa itong umaakyat. Nakapulupot ang braso niya sa tuhod, nakapikit, may yelong nakasabit sa pilik mata at itim na ang ilong dahil sa frostbite. Isa sa kanila tinutukan ng headlamp ang lalaki at sumigaw, "Tumayo ka, kailangan mong gumalaw." Walang sagot. Isa pa sa grupo ay tumingin at tahimik na nagsabi, "Pagpalain ka ng Diyos, pahinga ka na." Hindi pa siya patay, hindi pa. Pagsikat ng araw ng Mayo 15, maraming grupo ng umaakyat ang dumaan at napansin ng ilan na buhay pa si David. Alas 7 ng umaga, huminto ang grupong Turkish ng umaakyat at nakita nilang humihinga pa at nanginginig si David. Tinulungan nilang tumayo siya, pero di siya makagalaw. Binigyan siya ng tubig at kinausap, pero may sarili rin silang emergency. Isa sa mga miyembro ng kanilang grupo ay bumagsak dahil sa matinding hypoxia at kailangan ng agarang paglikas. Kailangan nilang umalis. May ibang umaakyat na dumaan. Karamihan ay nagpatuloy, ilan lang ang tumigil sandali. Bandang alas 9:30 ng umaga, isang Lebanese na umaakyat na nagngangalang Maxim Chaya ang bumababa mula sa matagumpay niyang pag-akyat.
nang madaanan niya si David. Kakamit lang ni Maxim ng kanyang pangarap. Naabot niya ang tuktok ng Everest. Dapat ay nagdiriwang siya. Sa halip, nakita niyang nakatitig siya kay David na walang malay at nanginginig. Halatang mamamatay na. Pumapaitim na ang pisngi at labi niya. Palatandaan ng matinding frostbite. Tiningnan ni Maxim ang bag ni David at iisang boteng oxygen lang ang nakita niyang wala ng laman. May kasama si Maxim na Sherpa na ang pangalan ay Dorji. Sinubukan nilang bigyan si David ng oxygen mula sa sarili nilang supply. Wala pa ring tugon. Pinilit din nilang painumin siya, wala pa rin. Tinawagan ni Maxim ang base camp gamit ang radyo. Desperadong humihingi ng payo. At halos isang oras, nakaupo si Maxim sa isang bato. Ilang talampakan lang ang layo kay David. Umiiyak at nagmamakaawa sa radyo. Paulit-ulit niyang tinatanong kung may magagawa pa ba sila, kahit anuman. Sa base camp, nagtipon ang mga umaakyat sa paligid ng radyo, nakikinig sa transmisyon ni Maxim. Ang ilan ay umiiyak. Isang tao na nakarinig nito ay sumulat kalaunan na. Isa ito sa pinakanakakatakot na bagay na narinig ko sa buong buhay ko. Sa huli, sumagot sa radyo ang pinununo ng ekspedisyon. Sinabi niya kay Maxim ang totoo. Si Maxim ay may 70 minuto na lang ng oxygen at pagod na mula sa pag-akyat. Kung magtagal pa siya roon, mamamatay siya. Wala na siyang magawa. Sa huli, tumayo si Maxim. Ipinagdasal niya ang ama namin sa Pranses sa tabi ng katawan ni David at pagkatapos ay lumakad na siya palayo, pero buhay pa si David noon. Alas 11:45 ng umaga, isang Sherpa na naka-helmet camera ang bumaba sa kuweba at tinanong ang pangalan ni David. Dumilat ng bahagya si David, halos di pansin. Mahina ang boses niya. Ang pangalan ko ay David Sharp. Kasama ako sa Asian Trekking at gusto ko lang matulog. Agad tumulong ang mga Sherpa at binigyan siya ng ekstrang oxygen. Pinatpat nila ang mga braso at binti niya para mapagana ang sirkulasyon. Kinausap nila siya para manatiling gising at sinubukan siyang itayo. Hindi makatayo si David kahit na tinutulungan siya ng maraming Sherpa. Hindi na kaya ng mga binti niya ang bigat ng katawan niya, masyado nang mahina ang katawan niya. Ang dalawang pinakamalakas na Sherpa ay gumugol ng 20 minuto para lang hilahin si David ng ilang talampakan palabas ng yungib at papunta sa sikat ng araw. Akala nila makakatulong ang init at araw kay David, pero wala ring nangyari. Hindi pa rin siya makatayo at dito natapos ang usapan. Kung hindi mo kayang maglakad sa taas na yon, hindi ka na makakababa. Naiwan siya roon at namatay si David Sharp noong Mayo 15, 2006 alas 11 ng umaga. Mahigit 40 umaakyat ang dumaan sa kanya sa mga huling oras at nang nalaman ito ng publiko, sumiklab ang balita sa media at kinondena ng mga headline ang mga umaakyat. 40 tao ang dumaan sa namamatay na lalaki. Sobrang komersyal na ba ang Everest na nawala ang simpleng pagkatao? Naging internasyonal ang kwento. Si Mark Inglis na parehong putol ang paa at nakaakyat sa tuktok ng araw na iyon at nadaanan si David ay mas napansin at inusisa. Sunod-sunod ang tanong sa kanya, paano niya nalampasan ang isang namamatay? Paano siya nagpatuloy paakyat kahit alam niyang may namamatay sa ibaba? Si Sir Edmund Hillary, unang taong nakaakyat sa Everest at alamat sa pag-akyat ay galit, sabi niya. Ang mga umakyat na dumaan kay David ay hindi na inintindi ang sinumang nanganganib. Tinawag niya itong kahihiyan, ngunit iba ang sagot ng ina niyang si Linda Sharp sa mga reporter. Responsibilidad mong iligtas ang sarili mo, hindi iligtas ang iba. Hindi niya sinisi ang mga dumaan sa anak niya. Naiintindihan niya ang bagay na hirap tanggapin ng mga tao sa kapatagan kapag nasa mataas na altitude. Nagiging imposibleng magsagip kahit anong resources o awa ang gamitin. Noong 2007 inilipat ng mga Sherpa ang katawan ni David mula sa pangunahing ruta, ayon sa kahilingan ng pamilya. Inilabas nila siya mula sa Chawang Paljor Cave, na ngayon ay kilala bilang Green Boots Cave, at inihimlay siya sa isang lugar na tinatawag ng mga umaakyat na Rainbow Valley. Ang Rainbow Valley ay nasa Northeast Ridge sa pagitan ng 26,000 at 27,000 at 500 talampakan at wala sa opisyal na mapa. Nakuha nito ang pangalan mula sa makukulay na gamit pang-akyat na nakakalat sa niebe, pula, asul, berde, kahel, ang matingkad na jacket at kagamitan ng mga umaakyat na hindi na nakauwi. Nabuo ang isang di sinasadyang magandang alaala sa puting yelo. Kasama na rin ngayon si David Sharp sa mahigit 200 bangkay na naiwan sa Mount Everest. Narito ang mas nakakakilabot pa.
Dahil sa climate change, dumarami ang lumilitaw at natutunaw ang mga glacier. Kaya unti-unting nawawala ang yelong nabuo ng 2,000 taon. Sa paglipas ng mga dekada, muling lumilitaw ang mga bangkay na dati nang nailibing. Ang isang taong namatay 30, 40 o 50 taon na ang nakalipas ay biglang makikita na naman ngayon. Noong 1900, may isang grupo na nakadiskubre sa katawan ni George Mallory na namatay sa Everest noong 1924. 75 taon ang nakalipas, inilarawan ang kanyang balat na parang alabastro na puti, halos perpektong naingatan. At 100 taon ang lumipas, noong 2024 isang grupo mula sa National Geographic ang nakahanap ng bahagi ng mga labi ni Andrew Irvine, ang kasama ni Mallory sa pag-akyat. Nakilala siya dahil sa medyas na may pangalan niya. Sino ang nakakaalam kung ilan pa ang nakalibing doon? Ilang pangalan ang nakalimutan? At ilang pamilya ang di na magkakaroon ng kasagutan. Hindi ginugunita ng bundok Everest ang mga namatay. Iniingatan at itinatala lang sila at pinapaalala sa bawat umaakyat na posible ring mangyari sa kanila iyon. Ganyan ang resulta kapag nagkasalungat ang ambisyon ng tao at kapaligirang di akma sa atin. Salamat sa private internet access. Suportahan ang video sa piavpn.com/extreme para sa 83% diskwento at 4 na buwang libre. Salamat sa panonood. Kita tayo sa susunod, maging matapang lagi.